tatlong uring sitwasyon o tatlong uring Kristiyanong lumulubog sa gawain ninyo. Ano kaya ito, kapatid? Una, isa siyang Koreano. Ang pangalan niya si Maru. Sabi niyo, Maru. Maru. Kasi Koreano po yan. Ang kanyang apelido, Pok. Koreano po yun. Kaya, Maru. Maru po. Sana hindi po kayo yun. Di ba? Isa sa mga bagay ng dahilan kung bakit ang tao ay lumulubog dahil marupok. Yung marupok na kapatid ay, it means, ay matampuhin. Di ba? Ang tawag dyan kasi ay human nature. Meron tayo niyan. Kapag wala ka niyan, hindi ka tao. Ano ka, AI? Okay. Yan meron ka niyan. Hindi naman nangangahulugan. Yan ay kasalanan. Nagiging kasalanan yan once yan ang iyong laging pinakitiramdaman. Kaya kung minsan, kung tibagay lang, nagkakaroon ka ng pagtatampo. Hindi na na-appreciate yung pagod, yung hirap mo, nadi-disappoint ka. Hindi na nasunod yung gusto mo, ikaw naman bumasot ang lahat, and then na-reject, parang hindi ka pinakikinggan. So, tingnan nyo, para sila yung tinatawag sa Mateo chapter 14 verse 30. Anong sabi sa binasa natin kanina? Para sila ito eh. Anong sabi ron? Nang mapansin ang hangin. Ano nangyari kay Pablo? Ay, kay Pedro. Nang mapansin ang hangin, siya ay Takot. Yan. Sabi niya, nang mapansin ang hangin, siya ay ang hina naman niya. Siya ay nagtampo. Si Padre. Anong Padre sa FD nagtampo. Natakot ka, pinalitan ko lang. Kasi nagtampo yung pinag-usapan natin. Nagtampo. Di ba? So, kaya, yung salitang pagkatampo, isang sensitive na ugali ito. Lagi niyang pinagmamasdan, kinukumpara, compare. Mas maganda po ang binigay kay Ken, tapos mas close niya yung pangit na bigay. Mas masarap yung pinakakain ko sa kanya, tapos hindi siya close sa akin. Sa doon siyang mas close sa iba. Ano ba naman yun si sister? Ano ba naman ito? Kakikisama daw magiging, pero hindi ako pinakausap, iba pinakausap. Kung minsan masyado tayong sensitive sa ganun. Hindi pala tayo. Hindi pala tayo. Sino eh? No? Kung minsan may ganun, minsan ganun eh. Na para bagang gusto natin tayo lang. Huwag mong kausapin yan. Bakit? Kawit ko yan eh. Tayo na unos yan eh. Nagiging unos mo yan. Hindi ka lalago sabihin yan. Sa Panginoon, inakailangan kapatid, kahit sa mataas ka, bababa ka. Hindi naman tayo perfect kapag nasa taas ka, kapag nagkamali ka. Hindi ba? Nagkamali ka pa rin eh. Tinatingnan mo baba at makita mo kapatid, talaga, ang kalagayan mo. Kung isa yung power, yung money, yung posisyon, maganda ito, pero sa bandang muli, nagiging unos mo yan kapag hindi mo na-handle. Babagsak sa'yo yan. Yan ang magpapabagsak sa'yo. Yan ang sisira sa'yo. Hindi ba? Kaya kung tayo mismo kapatid ay nagbimiti natin na maayos tayo, hayaan natin maging bukas ang pagmamahal, bukas ang pangunawa, bukas sa pakikinig, at bukas kapatid sa pagtulong at pagpapatawa sa anumang pagkakamali sa bawat isa. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya wag tayo maging marupok. Ayun, marupok. Diba? Huwag tayo maging marupok. So, sabi rito kapatid ko kay Kristo, ay sa Kawikaan chapter 19 verse 11, Kawikaan chapter 16 verse 32. Sabi na, higit na mabuti ang mapagpigil kaysa makapangyarihan. Ito maganda sa English, sabi niya, he who is slow to anger is burdened down the mighty. Hindi ba? Mas, sabi ron, masigit pa
no? Yung ang tao nga hindi magagalitin, no? Hindi siya magagalitin. Kahit nagalit-galit na. Pero kalmado pa rin. Inis ka na. Sino ba hindi na inis? Kahit si Kristo nagagalit din. Hindi ba? Pero, kinokontrol mo. Kasi yung inis, yung galit, ililid ka niyan sa pagkakasala. Lalo na kapag alam mo, no? Minsan yung asawa ko, yung nabubuhay pa. Ano, live ba yan? Hindi pa rin na. Kahit panahon niya. Hindi po. So, yung asawa ko, minsan, ito kapatid. Alam niyo, pag tungkol sa Christmas, isip ko tayo, diba? Ito, asawa ko. Ano yung kapatid asawa ko? Wala akong lusot lagi. Tuwing uuwi ako, dahil sa Amorsoro, titingnan yung mission order ko. Alas 9 ang tapos, dapat 10:30 dito ka na. Eh, malayo ito. Pampanga. Dito ba ako? O sige. Time to time, tatawagan kita. Wala kang lusot. Hindi ka ba na makapamasyal? Kailangan dire-diretso. Simbahan, uwi. Simbahan, uwi. Hindi ka pwedeng makapagtambay mo na sa mall. Hindi pwede. So, yun. So, talaga naman na hahanapan ka ba? Hahanapan ka pa. O, kamusta na? Okay naman. O, asa na? Ano na? Ano na? Anong sabihin ko? Eh, kunin mo na ito na. Bakit? Ito lang. Bakit? Ilang binigyan mo gagawin ko? Yung nakarami ko, galing ka rito. Hindi ka rito to. Eh, kaya bakit kulang na? Kasi ano eh, kabisado niya. Yung mga ibinibigay sa akin. Kasi ang tinetik sa akin. Tinetik niya. Kabisado na yung pinupuntahan ko eh. Alam mo niya eh. Sabi ko, wala tayo dito. Lalo kapag merong nagbigay sa akin ng extra love offering na hindi kasali ko sa LO, extra ng mga tao bigay. Ba, talagang takong-taguyo. Dito ako pupunta sa kanya. Gugulo ko sa gugulo yan doon. Hindi ba? Parang nakakagalit eh. Kasi lahat kanya. Di ba? Lahat kanya. Sabi ko, di ba pwedeng magkaroon ako ng sarili ko? Sino naman maligay rito? Sino nagbabudget? Sino nag-aalaga ng anak mo? Ikaw. Gusto mo dito ako magtatrabaho. Kasi hindi ko na. Hindi ba? Wala kang choice. Talagang paminsan, tatago ka din. Hindi mo sasabihin. Pero matahan pa rin mo na. Paano magkaroon ako ng extra? Paano gusto ko bilhin? Baka bilhin mo na ako ng fishball. Hindi ganun na kapatid, di ba? Kinabukasan may inis ka, nawawala. Alam mo, sabi na tayo. Tapos sisipol-sipol. Parang nang-asal. O, alis ka na. O, ingat ka. Mag-ingat ka ha. Huwag ka masyadong magpawal sa pagtatago. Parang ka lang. Hindi ba? Nagagalit ako. Teka muna. Dapat talaga sa'yo. Hindi ba pwedeng magkaroon ako ng sarili kong ano? Talagang nakipag-away din ako. Na makipag-away din ako. Eh, mas mataas yung boses. Mas isang salita ko, 10. Parang mananalo kapatid ko kay Kristo. So, away. Away lang. Yung mga anak ko, nakatunganga. Away. Sabi ng ano nangyari? Ano na kami? Pinapractice namin yung konting debate, meron kaming pinag-aaralan. Brainstorm to, brainstorming. Brainstorming away. Yan minsan kasagutan, ano yan pa? Brainstorming ulit yan. Oo, brainstorming ulit ko. Hindi ba kung minsan, ay nagagalit tayo, wala namang patutunguhan. But si Jesus Christ, nagagalit din siya, pero hindi humantong sa pagkakasala. Pagtutuwid kasi yun. Yun ay isang pagtutuwid. Ang pagtutuwid ay hindi masama, pero huwag kahantong sa pagkakasala. Amen ba? Kaya, hindi na kailangan matuto tayong mag-temper. Alam mo, kapag nagsasalita ka ng galit ka, minsan out of control ka na. Kahit sa asawa mo eh.
Kapag galit ka, auto-control, makapagbumura ka. Di ba? Kaya sanay na ako sa kapitbahay namin eh. Kasi kapitbahay namin gano'n, yung bata pa ako. Walang hiya kang demonyo ka, buhay ka pa. sabi ko doon sa ano, dati, kasi umaatin ako sa born again ako dati. Sabi ko, Pastor, yung pinapangalang demonyo, nasa bahay lang namin. Ano sabi na sa bahay nyo? Nasa bahay ninyo? Oo. Paano nasabi may demonyo sa bahay namin? Hindi sa amin, sa kapitbahay namin. Bakit ko nasabi? Kasi sabi ng babae, buhay ka pa ng demonyo ka. Ano sabihin? Hindi ibig sabihin yun, ang demonyo hindi nakikita. Ang demonyo kasi, pumapasok sa mga taong out of control na sa galit. Hindi niya makontrol yung galit nga, kung minsan ang demonyo pumapasok na. Kaya ganyan ang bitawan ng mga salita. So, yung pala, gano'n pala yun. So, ang mga galit, ang mga tampo, ay pinapasok kami sa Satanas para pabigatin yung strong ng buhay mo. Hindi tayo lalago once na hindi natin nakokontrol ang sarili natin. Pangalawa kapatid ko kay Kristo, nang tayo na paglubog, yung kilala niyo ba si King? Si Sister, ang pinito, ang pangalan niya, Kimi. Si Kimi. Si Kimi. Ang kanyang pinito, Kim. Si Kimi. Yan kanyang pinito. Di ba? So, kung minsan, yung nagkikimkim, sabi nga, kung minsan, meron pang salita eh. Madam, yung madam, iba pala ibig sabihin, madam daming. Madam, kung natin eh, talaga madam daming. Yung madam daming, yan ang pinaka-worst. Yan palang pinaka-pangit. Kayo dapat ay magkikimkim. Pwede magkimkim ka na lang. Magkikimkim ka na lang. Kasi magkikimkim ka, alam mo kapatid, diyan nagsisimula ang stress. Amen. Pag nagkikimkim ako, nasama ng loob ko. Aba, nagkikimkim mo sa sama ng loob ko, nakita ko, yung kinikimkim ko sa sama ng loob. Pag wako nagwag ako kapatid yung pangalaman. Totoo yan! Amen! Totoo yan! Kaya sabi sa akin, ng mentor ko, lagi mo tatandaan yung pangalan ni Brother Mike. Ang alinong, huwag ka magkikimkim na sama ng loob. Kung sino man taong laging pinagmumula na sama ng loob, titigan mo at tumiti ka. Titigan mo, tumiti ka. Tinitigan ko, umili ka. Huwag kang, ang pangit. Kasi may kinikimkim pa rin. Dapat pag tumiti ka sa kanya, wala akong nagkinikim. Malaya ka. Comment ka na. Ayun, maganda. Kaya subukan nyo nga. Kaya sister ko nga. Subukan nyo. Wala kang kinikimkim. Ang ganda, di ba? Ikaw sister, pagtingin na kayong dalawa. Hindi ba? Ang ganda. Hindi pa lang yan, matatawa ka na. Hindi ba? Sister Mary, ikaw Mr. Mary.